Hello guys! Naghahanap ba kayo ng dashcam na magbibigay sa iyo ng maximum protection kapag ka nagdadrive ka? Sa harap man yan, sa likod, at sa loob ng sasakyan mo. Tama-tama yung pag-uusapan natin. Itong DDPI Z90 Master Dashcam. So 3 channel ito. Ibig sabihin meron siyang front, may rear, at may cabin camera. So kamusta kaya ito? Mare-recommend ko ba sa inyo ang dashcam na to? At worth it ba kung talagang gagastos kayo ng extra money para mabili yung dashcam na to? So ready na ba kayo? Tara, let's roll! Cardox PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Cardox PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. So unbox muna natin itong lahat ng pinadala sa atin ng DDPI kasama nitong DDPI Z90 Master. So unang-una may pinadala siya sa atin na micro SD na 128GB dalawa. Sunod nagpadala rin siya ng blank na SIM card. Next ito yung ating OBD na hardware kit. So kagaya nung kompletong package na to, pinadala niya tayo ng 4G Cloud Box. Pero sa DDPI kasi, magkaiba pa yung hardware kit. Ito yon. Itong hardware kit na to, OBD tsaka fuse type. Buksan natin, pakita ko sa inyo. So unang-una yung instruction manual niya. Pangalawa, ito yung OBD na part ng hardware kit. Ito mismo yung fuse type na part naman ng hardware kit. At ito yung pinaka-harness ng kanyang hardware kit. From DDPI yan. May DDPI branding dyan. So yun yung laman ng ating hardware kit. So itabi muna natin sila. So ito yung pinaka DDPI natin, Z90 Master. Pero buksan muna natin tong isa. Ito yung ating 4G Cloud Box. So open natin. So bali ko-connect mo siya dun sa hardware kit, no? Implementation, may extra adhesive sa likod at saka SIM ejector sa loob. Pag binuksan mo siya, wala na siyang laman. Tabi muna natin. Ito yung pinaka-hardware kit natin na 4G Cloud Box pala. Nandito yung kanyang SIM card slot dyan. At ito yung kanyang wire. So yun lang yung laman ng kanyang box, no? So focus tayo ngayon dito sa DDPI Z90 Master itself. So ito yung kanyang box. 64GB yung internal memory nitong binigay sa atin. So meron siyang dalawang magkasamang box. Isa at saka dalawa. So, i-unbox natin yan isa-isa. Ito muna tayo sa walang picture na box. So, buksan nyo lang siyang ganyan. Ito yung cabin camera natin, guys. Yung Mini 3X ata ito, I think. So, yan siya. Kamukha siya ng Mini 2X, pinalaki lang. Yan yung kanyang micro SD slot at saka yung kanyang Type-C. So, dito mapupunta yung isa nating 128GB. Kilid muna natin. So, yung kanyang installation tips, no? Yan. Ganda kasi kompleto siya ng diagram para madaling mag-install. So ito yung kanyang mga documentation. Meron siyang electrostatic film at saka Pi-Link cable connection guide, which is very nice. At ito pa maganda sa kanya, guys, no? Dahil nga kasama siya sa 3 channel, wala na siyang sariling power cable na 12-volt socket. Ito na siya. Yung Pi-Link cable at saka yung kanyang power cable. So maganda sa kanya, guys. Pansinin nyo, may mga label na siya. Halimbawa ito, Pi-Link, Pi-Link. Ito, papupunta sa power. Yan, ito, para sa Pi-Link. Isipin nyo, no? Napakadali, di ba? So, kompletong-kompleto, may label na. Naalala ko dati sa C60 na meron tayo dati, walang label. Kaya talagang babasahin mo yung manual ng Pi-Link cable. So, yun lahat, yung laman nung unang box dito sa ating Z90 Master. So, ito yun. Yung cabin camera natin na Mini 3X. So, ito naman yung buksan natin. Yung Z90 Master, ito yung dual na version, So, tingnan natin. Yan siya. And then, open natin. Para lang din siya nagbubukas ka ng phone, di ba? So, yan. Yan yung bubungad sa inyo. Yan yung lahat ng laman niya. Una-una, dito yung documentation natin ng Z90 series. May extra adhesive dyan sa loob. At saka extra electrostatic film, di ba? May mga cable. Cable ng power ng Z90 Master, yung main camera. Ito yung cable ng rear camera. Pansinin nyo, yan meron siyang label DCAM para di kayo malito. Meron siyang, syempre, pangkutkot ng wire, no? Meron tayo dyan. Meron din siyang 12-volt socket na may dalawang USB cable. Ang maganda sa kanya, kung ayaw mo mag-hardwire kit, may label, Pwede mo ilagay dyan yung Pi-Link sa taas, cable, at ito yung power. Di ba? Very good, DDPI. Kompleto kayo ng label ngayon. Hindi nakakalito siya i-install.
At meron siyang kasamang CPL filter, pambawas ng glare sa windshield para sa ating main camera. So ito yung ating rear camera. Oh, medyo maganda siya tingnan ngayon, medyo malaki. Kasi nga 4K na to guys. Yan oh, Type C, DCAM may label din. At syempre, buksan natin itong ating main camera guys. Para siyang Z60 Pro na buff at mabigat. No yan, may texture. Ito yung pinaka-camera natin. May gold accent siya dyan plus DDPI na gold pati dito sa kanyang camera lens. Ito yung kanyang likod, yung kanyang screen. Dito yung microSD card slot niya. Dito yung T-cam at power. Oh, ang galing oh, kompleto. Alam mo kung saan may sasaksak, di ka talaga malilito. So yun lang siya, yung pinaka-laman ng box niya guys. Ngayon naman guys, pag-usapan natin yung specifications nitong DDPI Z90 Master. So bakit ba naging Master yung pangalan nito? Well, unang-una, ang reason, di ba karaniwan kapag ka nakakakita tayo ng mga 3-channel dashcam or minsan 4-channel pa nga, ang madalas yung 4K lang yung main camera. Tapos yung rear camera at saka yung cabin camera, madalas 1080p Full HD lang. Pero itong DDPI Z90 Master, iba ito. Talagang sabi ko sa inyo, ito yung pinaka high resolution so far na dashcam sa market na makukuha ninyo. Kasi yung front camera nito, 4K yung maximum resolution niya. Sony Starvis 2 na IMX678 yung sensor nito. Kaya makakasigurado ka na subok na sa 4K quality. Yung rear camera niya, ito yung maganda. Sony Starvis 2 IMX678 din yung rear camera niya. Kaya nagbibigay din to sa'yo ng another 4K resolution. Diba? At yung cabin camera niya, ito yung DDPI Mini 3X. 3K yung maximum resolution ng DDPI Mini 3X. So isipin nyo yun guys ha. Meron kang 4K sa harap sa likod, tapos 3K pa sa cabin camera mo. So talagang sulit na sulit yung protection na makukuha mo. So ano ba pinagkaiba pa nito guys sa iba pang mga traditional na 3-channel setup? Unang-una, meron itong Night VIS 2.0 with AI ISP at saka triple HDR. So ibig sabihin lahat ng cameras niya merong 3 stop ng HDR. Mas maganda, mas maliwanag at mas kitang-kita yung paligid dahil doon sa kanya. At AI assisted pa yung 3 camera niya. Kaya makakaasa kayo na yung 3 shots niya talagang malinaw na malinaw at talagang may high dynamic range. Meron din itong color sense night mode at AI enhanced portrait. So ano ibig sabihin nun guys? Kaya nitong magbigay ng colored footage kahit pa sa gabi. At kapag pinagana ng Mini 3X o ng cabin camera yung kanyang infrared sensor, ina-assist pa rin niya ng AI para maging clear pa rin yung mga images na napoproduce niya kahit madilim yung cabin ninyo. O diba? Makakasiguro ka na kahit gabi, kuwang-kuha at maayos yung kuha sa mga muka natin. Sa pampinagkaiba nito, alam naman natin sa mga Z-series ng DDPI like yung Z60, meron itong D2 Save technology. So kay Z90 Master may dalawang variant ito. Ito 64GB yung internal storage niya. Meron din ito up to 128GB. So anong purpose nito? Ibig sabihin kapag nasira yung micro SD card mo or kung wala kang micro SD card, hindi ka pa rin mabobokya dito. Meron pa rin siyang magagamit na internal storage. At ang maganda sa kanya, bawa meron kang micro SD card tapos nasira or nagka-error, automatic siyang magsiswitch sa internal storage. So wala kang mamimiss na mga footages dito kahit masiraan ka ng micro SD card. O diba? Sulit na sulit siya doon. So meron din itong ADS 2.0 Smart Driving Feature Alert. So ibig sabihin, kapag gumalaw na yung sasakyan sa harapan mo, ino-notify ka niya. At meron din itong Driver Fatigue Alert. Kapag naka-enable, kapag matagal ka na nagda-drive, i-remind ka niya na magpahinga ka muna. Yung kanyang Wi-Fi technology ay 5 GHz at Bluetooth 5.1 siya. Kaya mas makaka-experience ka rito ng mas smooth na connection at mas mabilis na file transfer speed. So ngayon guys, pag-usapan naman natin itong mobile app. Pagko-connect tayo directly sa camera, nung hindi remote viewing, no, via 4G Cloudbox. Gagawin natin, pwede ka mag-enter the recorder kapag ginawa mo yan. Kapag ginawa mo yan, Bluetooth at Wi-Fi yung gagamitin niya para mag-connect. Kasi nga nandito tayo sa loob ng sasakyan, malapit tayo sa camera. Kaya magiging madali yun sa atin. So yan, makikita nyo, unang-una yung ating pinaka-view, naka-timeline view yan by default at pwede nyong i-off dito yung SR performance or overlay niya para mas clearer yung view ninyo.
Sa data, makikita nyo yung mga data na ilalagay niya. Yan. And then, yung mga information. Tapos kung gusto nyo i-view yung mga previews, pwede nyo i-drag and drag lang yung timeline. Yan, makikita nyo yung mga dinaanan kanina. Nag-stop siya ng video recording because of that. So yan, makikita nyo, mapiplay nyo. At pwede nyo yung i-download, i-capture. No, pwede. Ngayon, kung gusto nyo makita yung ibang camera dito, click nyo lang yung camera button. Makikita nyo yung iba't ibang camera natin sa likod. Tapos, meron din sa cabin. Yan, makikita nyo, no? Tapos, kung gusto nyo i-access yung menu, punta lang kayo dito sa settings. Yan, nandyan lahat ng mga settings natin. Makikita nyo, upload Snapchat sa 4G. Nandyan din yung mga microphone recording, anti-backlight, collision sensitivity, parking monitoring duration, vehicle battery protection, 4G self-test, at pag-format ng memory card. So, yun yung mga makikita nyo na option sa kanya. So, pansin nyo na all-in-one na siya. Kapag ka nakapilink siya, makikita nyo yan, pwede kayong pumili ng mga device dito. Tapos, local album, yan, makikita nyo kung ano yung laman ng ating dinownload. So, yan yung mga dinownload natin na mga photos or video sa kanya. Kung gusto mo naman device album, click mo lang to at device group setting para naman makita mo, ma-adjust mo kung ano yung orientation nila. Kasi minsan ginagamit yung DD5 RC5 sa loob, yung rear camera, at yung Mini 3X yung rear camera instead of cabin camera. Pati yung group Wi-Fi password, mababago mo rin dyan. So napaka-simple, di ba? Napaka-seamless kapag ka naka-pi-link connection yung lahat ng tatlong camera. So yun lang gusto ko i-share sa inyo guys when it comes sa kanyang app. Okay guys, so ipapakita ko sa inyo ngayon itong kanyang app gamit yung remote viewing sa ating 4G Cloud Box. So simple lang, i-make sure nyo lang na may data connection ang inyong 4G Cloud Box. Andun pala si Blake by the way. So malayo tayo sa kanya. Click nyo lang yung remote connection dyan sa inyong device. Yan. So kapag nag-open na siya guys, makikita nyo, yan siya oh. Makikita nyo yung mga view niya. Pwede nyo ipagpalit-palitin yung camera. Rear naman. And then yung cabin camera natin. So makikita nyo siya, diba? So ngayon, meron siyang option dito to capture. Magka-capture siya ng picture, ng view. Yan, sabihin na capture niya yan. So pwede rin kayo mag-record. At ito maganda sa kanya guys, meron siyang call functionality. So halimbawa, hindi kayo nagde-drive ng sasakyan, gusto niyo siyang makausap, pwede niyo pinutin niyang call. Yan. Hello, hello. Hello, hello, yung gumagamit kay Blake. Testingin nga natin. Hello, hello, hello. Maririnig tayo ng ating camera na nagka-capture nito sa loob ng sasakyan. Hello, hello. Hello, hello, yung gumagamit kay Blake. Testingin nga natin. Hello, hello, hello. Maririnig tayo ng ating camera na nagka-capture nito sa loob ng sasakyan. So, pwede mo rin i-on yung volume para marinig mo yung audio mula sa loob ng sasakyan. Okay, so yun yung makikita mo sa kanyang live data. Meron pa maganda sa kanya guys, pwede mo makita yung vehicle location niya. Tulad yan, makikita mo yung location natin ngayon. Tapos pwede mo rin ilagyan ng electric fence kung gusto mo. Halimbawa, electric fence guys, ito yung magsaset ka ng location na doon lang siya. Pag lumampas siya doon, magno-notify siya sa'yo. Halimbawa, hiniram yung sasakyan mo, tapos ina-expect mo ito lang yung location na pupuntahan nila, pero lumampas sila, yun lang yun. Tapos remote settings, pwede ka rin pwede mo rin i-adjust dito yung mga settings ng 4G networking mo. So upload snapshot picture, mag-adjust ka ng collision sensitivity, and parking monitoring duration, at saka vehicle battery protection. So kompletong-kompleto yan siya. Cloud album, pwede mo rin ilagay dyan yung mga nakukuha niyang album or nakukuha niyang photos and videos. Pwede mong i-click yan dyan. So yun yung ayun yung kanyang parking monitoring guys gamit yung 4G Cloud Box. So ngayon pag-usapan natin yung mga footages na nakuha natin dito sa DD5 Z90 Master. So pag-usapan natin yung front and rear camera niya. Sa morning or sa daytime, makikita nyo, napakalinaw naman talaga ng kuha, di ba? Wala tayong masabi. Kitang-kita nyo yung triple HDR niya. Napakabalanse ng mga colors niya. Malinaw, kahit nakatutok pa sa yung araw, talagang kuhang-kuha yung mga important details. At dahil nga true 4K resolution siya, kahit i-zoom nyo ng konti yung plate number ng sasakyan sa harapan ninyo, malinaw na malinaw pa rin niyang nakaka-capture yon ng walang problema. At ang maganda rito, kahit mabilis pa yung takbo ng sasakyan, nakaka-capture niyang mabuti yung mga important details like nga yung plate number niya.
At gusto ko rin yung SR driving effect niya. Napansin nyo, di ba? Yung mga lumang DD5 cameras na merong SR driving effect, ang pinapakita lang niya, speed mo, elevation, or ayun lang. Pero ngayon, napansin nyo, di ba? Kahit speed ng mga sasakyan sa harapan mo or sasakyan sa paligid, na-detect niya. So, malaking additional information din yan when it comes kapag nagkaroon kayo ng aksidente, di ba? Nakikita nyo yung speed ng mga sasakyan sa paligid niyo. It's a small detail, pero malaking purpose din yan kapag kakailangan ninyo na magamit siya. Ngayon, pag-usapan natin yung rear camera. Same story din siya kasi same na 4K resolution, same din yung sensor, 'di ba? Kitang-kita niyo yung mga driver or sa mukha ng mga driver na nasa labas. O 'di ba, kitang-kita niyo pa rin yung mga important details sa mga sasakyan na nasa likod niyo, like yung plate number at iba pa, pati yung color niya. Take note, naka-dark tint pa tayo niyan. Pero kita niyo naman, 'di ba? Malinaw pa rin yung nare-represent yung mga sasakyan sa paligid. Pati colors, balancing-balanse siya. Wala tayong masabi when it comes sa kanyang HDR. Kaya talagang goods na goods yung front and rear sa daytime. Ngayon, pag-usapan natin sa gabi. Kamusta ba siya? So napansin natin, di ba, kapag ka nighttime, kadalasan nag-i-struggle din talaga. Kahit pa nga minsan yung ibang mga 4K dashcam nag-i-struggle. Pero ito, hindi. Kita nyo naman, di ba? Malinaw na malinaw pa rin yung mga details ng sasakyan sa harapan natin. Minsan, kahit pa nakatutok sa atin yung headlight ng kasalubong natin, malakas yung headlight niya, natutulungan pa rin tayo ng Night VIS algorithm niya na ma-identify yung plate number or mga information kahit nakatutok sa atin yung ilaw. Totoo, kahit na anong camera naman, kapag sobrang dilim talaga ng paligid mo, tapos hindi pa maganda yung headlight mo, challenging talaga yon. Pero nakita natin dito, kung maganda yung headlight mo, kahit sobrang dilim ng paligid mo, malinaw na nakaka-capture niya yung mga important details. Kaya okay pa rin overall yung quality niya kapag ka gabi. Ngayon sa rear camera natin, same story din. Kita nyo naman, di ba? Malinaw na malinaw pa rin kahit madilim. Yun nga lang kasi nga yung tint natin, dark tint sa likod. Pero nakita nyo naman, malinaw pa rin yung mga details na kailangan natin. Nagiging challenge lang, syempre, kapag dumaan ka sa sobrang dilim. Dahil nga, wala naman talagang rear na lights na sobrang liwanag yung mga sasakyan. Tapos dumagdag pa yung headlight nung nasa likod mo. Pero kahit na gano'n yung senaryo, makikita nyo pa rin na talagang nakaka-capture niya pa rin yung enough details. Malayo pa rin yan compared sa mga 1080p na rear camera. Kaya para sa akin, malaking bagay yung naging 4K yung resolution ng rear camera natin. Ngayon, pag-usapan natin yung cabin camera, yung DD5 Mini 3X. So, napaka-importante nito, lalo na kung araw-araw ka nagda-drive, may pasahero ka, like TNVS driver ka, di ba? Dagdag protection yung cabin camera sa loob. At nakita nyo naman, di ba? Sa umaga, napakaganda ng kuha natin, balancing-balanse. Kahit yung mga bintana sa gilid, sobrang liwanag sa labas, hindi siya sobrang dilim sa loob kasi nga may triple HDR pa rin siya. Kaya napansin nyo, di ba? Balancing-balanse yung mga kulay. At ang ganda sa kanya dahil wide angle siya. Yung Mini 3X natin, o yung cabin camera natin, nilagay ko sa bandang tuktok ng windshield. Pero napansin nyo naman, di ba? Lahat ng angulo, kuhang-kuha niya. Para kang merong action camera na nakatutok sa iyo habang nagta-drive. Sa gabi, mapansin nyo, di ba? Meron siyang infrared light. Kaya nakakatulong yan para magkaroon siya ng black and white na footages. Pero napansin nyo naman, di ba? Napakalinaw at hindi ka nagmumukhang madilim sa shot na yan. Yung cabin camera nyo pa rin, usable pa rin siya kahit sa gabi. At kahit dumaan kayo sa sobrang dilim na lugar, nagagawan pa rin niya ng paraan para palinawin yung inyong camera. Kaya talaga makikita natin na worth it yung cabin camera na nilagay o sinama ng DD5 dito sa Z90 Master Dashcam. So, after natin makita lahat ng pwedeng makita dito sa DD5 Z90 Master, ang tanong, mare-recommend ko ba siya sa inyo? Well, kung gusto mo ng top tier protection sa iyong sasakyan, sa harap, likod at kahit sa loob, lalo na kapag ikaw ay palaging on the road, lagi ka nagda-drive at ganoon din, minsan nagpa-park ka sa mga alanganing lugar, worth it na investment itong DD5 Z90 Master. Kita nyo naman, di ba? Napakalinaw ng mga kuha niya at napakaganda ng mga features nito. Kaya kahit medyo pricey siya kasi nga top of the line siya, pero worth it naman every peso na gagastosin nyo dito. At highly recommended ko na rin para ma-maximize ninyo yung
features ng DD5 Z90 Master, kuha na rin kayo ng 4G Cloud Box at hardwire kit para ma-activate yung inyong in-app remote view, in-app notification, at remote viewing. Makita ninyo yung loob at labas ng inyong sasakyan kapag kayo ay nakapark sa mga alanganing lugar. Kung may budget naman kayo, itodo nyo na. Lalo na kung mahalin nyo yung sasakyan ninyo at gusto nyo safe kayo habang nagdadrive kayo. Kung gusto nyo makakuha nitong DD5 Z90 Master, lalagay ko na lang yung link sa description ng video na to o itatag ko na rin yung product. Pwede nyo i-click somewhere sa video na ito. At kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo na gustong makilala ang Z90 Master at kung gusto ba nila ng top tier protection sa kanilang sasakyan. So yun lang guys, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow kay CarTalks PH, click mo na yung subscribe button at follow button, pati yung notification bell para updated ka palagi sa mga latest videos natin. So till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!